Muli, isang magandang umaga po sa ating lahat sa mga kapatiran sa Household of Covenant Church. Again, I'm Pastor Joel Magbanwa at tayo po ay patuloy na mag-aaral ng ating devotional Bible study po ngayon. At nandito po tayo sa pang-apat o sa ating part 4 sa ating topic na ang mapalad. So dito po tayo dadalhin muli sa Mateo chapter 5. Ang verse po ay 6. At ito yung topic na pag-aaralan po natin ngayong umagang ito. At ito po yung nasusulat muli sa Mateo chapter 5. Ang verse po ay 6. At ito po yung sinasabi po dito. Sabi diyan, mapalad ang mga nagugutom at nauuhaw sa pagsunod sa kalooban ng Diyos. Kasi bubusugin sila. Okay, so ito yung nakalagay rito at ito yung pinaka-topic ngayon at ito yung pag-uusapan natin ngayon. Sabi nga, mapalad. Itong mga salitang to ay pangako ng Panginoon at ito yung pinaka-promise niya sa kanyang mga alagad during that time na sila po ay tinuruan ng Panginoon. Nung ang Panginoon ay nakita niya yung mga maraming tao. Sabi nga natin sa historical context nito, yung biblical context ng nakasulat dito sa chapter 5 o sa buong chapter 5, ang Panginoon ay nakita niya yung maraming tao. At siya po ay umakyat sa bundok, din sinundan siya ng alagad niya at naupo sila. At sila po ay tinuruan. At isa sa mga tinuro, itong sa verse 6, sabi nga, no, mapalad ang nagugutom at nauuhaw sa pagsunod sa kalooban ng Diyos kasi bubusugin sila. Okay? Bakit? So ito kasi yung pangako ng Panginoon at alam natin ang Panginoon, pag nangako ay yan po ay tinutupad niya po. No? Mapalad yung nagugutom at nauuhaw. Sa panahon natin, referring yan sa kagipitan, no? Tayo ay minsan po ay nagigipit bilang mananampalataya. Pero bagaman sa ministeryo ay tayo ay nakakaranas ng pinansyal na kagipitan, yung pangangailangan natin sa pang-araw-araw. Pero bagaman ganun, ang sinasabi ng Biblia o ng pangako ng Panginoong Hesukristo ay mapalad pa rin yung mga nakakaranas ng tagutom at pagkauhaw, no? Dahil sa pagsunod sa kalooban ng Diyos kasi bubusugin sila. Ito yung pangako. Alam natin na bagaman hindi po tayo, sabihin natin dito sa ating paglilingkod, hindi po tayo ganun kalwa, no? O yung ating mga tinatangkilik ay hindi talaga ganun kalaki. Okay? Alos pinagkakasya natin yan sa ministry, no? Tayo po ay ganun na lang yung ating pagsunod sa kalooban ng Panginoon at minsan dito sa yung gutom, no, yung kakapusan sa pinansyal. So alam natin pag na tayo po ay nagipit sa pinansyal, kasama diyan yung tawag rito, yung pangangailangan natin, no. Medyo nagkukulang po tayo. So nakakaranas tayo ng kagipitan o yung kaya nga maraming manggagawa din, maraming mga pastor na tumitigil dahil sa kakulangan ng pinansyal. Una, pag siya po ay full-time at hindi sinusuportahan ng church, no? Maaaring ang gawain ay tawag rito ay huminto at tumigil itong manggagawang pastor na ito sa kanyang pagmiministeryo. Pero katulad nga ng sinabi ni Pablo, ay yung pamantayan ni Pablo, hindi siya nakabigat sa mga kapatid. Pagdating sa ministeryo, ay nagtrabaho siya at yung kanyang pinagtrabahuan ay ginamit ito sa pangangailangan ng mga kapatid. Pero tandaan po natin na kailangan din po natin suportahan ang manggagawang pastor pagdating dun sa bahagi ng pagtulong din. Okay? Example din sa mga
gastusin sa ministeryo o sa church. So, kailangan ang church ay nagtutulong-tulungan dun sa bahaging yun para maging kagaanan na rin. At yan po ay biblical, no? Makihati tayo dun sa uh, manggagawa ng Panginoon. So, dapat tinutulungan natin siya o tumutulong tayo bilang isang iglesia. So, dahil yan ay hindi po natin ginagawa na yun, dahil lang dun sa manggagawa na pastor, kundi gagawin po natin yung pagtulong, pagdamay sa gawain o ano man yung makayanan natin i-contribute kasi ang church dapat may contribution sa gawain sa ministeryo. Bawat isa ay kailangan ay makihati o makisama dun sa pangangailangan ng gawain ng Panginoon. Bakit? Ito po ay gawain ng Panginoon at hindi gawain ng tao lang o ng gawain ng manggagawang pastor. Yan po yan. Pero tayo bilang mga manggagawa ay nakakaranas tayo ng mga ganito. Minsan tumitigil tayo at minsan nagtatanong tayo, bakit kung kailan ako naglingkod ay nararanasan ko yung kagipitan. At ano ba yung tawag dito? Kahalagahan ng tinatawag na yung persistent po natin at hindi po tayo nagre-reklamo sa anumang sitwasyon ng ating mga buhay. Una, dahil tayo po ay may pagtitiwala sa Panginoon. Meron po tayong tinatawag na pananampalataya. At yung pananampalataya na yan yung maghahatid po sa atin sa pagpapatuloy. Kasi sabi nga din mapalad yung nagugutom at nauuhaw sa pagsunod sa kalooban ng Diyos. So tayo, although tayo po ay nakakaranas ng mga ganitong bagay, kauhawan, okay, nagugutom tayo, ito po ay ano lang, no? Hindi pa to may kukumpara dun sa mga unang karanasan o naranasan ng mga unang mananampalataya. Bakit? Dahil sa kanilang pagsunod ay kasama yung buhay po nila. Yung kanilang kaligtasan ay kasama na sila po ay nakaranas ng persecution, pinagpapatay yung mga unang mananampalataya. Kaya sa bahaging yan, biyaya ng Panginoon, purihin ng Panginoon, tayo po ay merong pagsunod pa rin. Bagaman nakaranas tayo, pero the point is, ano man yung naranasan nila, mas matindi man sa atin sa mga unang mananampalatayang Kristiyano, ay hindi may tatanggi na ang point ay kailangan natin ng pagpapatuloy. Bagaman nakakaranas tayo ng mga problema, kapigatian, at mga dinadaanan natin mga pagsubok sa buhay, ay kailangan po natin magpatuloy. Ano man yung nangyari, ano man yung mga kakaharapin pa, kailangan po natin sumunod sa Panginoon. At kung naalala natin, yung mga apostol, sila Apostol Pedro, ang Panginoon ay namatay siya, no? Ay pinako sa krus. Itong sila Apostol Pedro ay bumalik sa kanilang tawag yan, sa kanilang ginagawang pangingisda. Pero purihin ng Panginoon, sa biyaya ng Panginoon, sila po ay nagpatuloy pa rin at bumalik. Okay? Nandun sila sa panahon ng panghihina. Okay? Nandun sila sa mga panahon ng gano'n. Ang kanilang naranasan at dahil sa mga naranasan nila ay bumalik sila doon sa tinatawag na dati nilang buhay. Pero ang pinakamahalaga, nagpatuloy sila. In the same manner, gano'n din po tayo. At sa banda-banda roon ay sila po ay bumalik din sa kanilang paglilingkod. So yan ay biyaya ng Panginoon, purihin ng Panginoon. Dahil tayo, bagaman nakakaranas tayo ng mga pagsubok at suliranin, ay tayo po ay nagpapatuloy. Yun ang pinakamahalaga. Meron tayong persistent. So sa gawain ng Panginoon, hindi yan yung masasabi nating patagalan niya, no? Kundi patatagan ng pananampalataya. Tayo, makakaranas po tayo, sabi nga, ng
bubusugin tayo ng Panginoon. Hindi man tayo ay maaluwa dito sa mundong ito, pero yung pangako ng Panginoon, bubusugin niya tayo dun sa kanyang inihahandang bahay pag tayo po ay nandoon na. At yan po, mapalad po tayo dahil bubusugin tayo yung lahat na nakakaranas nito, nagugutom at nauuhaw. Okay? Bagaman ganun ang nararanasan natin, dahil sa pagsunod natin sa kalooban ng Panginoon, tayo po ay bubusugin ng Panginoon doon sa kanyang inihahanda. At maging dito, mga kapatid, no, tayo pa rin po ay alam po natin na sa ating paglilingkod ay alam ng Diyos yung ating mga pangangailangan at alam ng Diyos yung hindi pa man tayo nagbabangit sa Kanya o hindi pa natin pinapanalangin yan, ay alam na ng Diyos yung ating mga pangangailangan. So ngayon, yan naman po yung ating pag-aaralan ngayon. Muli maraming salamat mga kapatid at mapagpalang umaga at ang kapayapaan, ang pag-ibig ng Diyos, ang kanyang banal na spirito at ang kanyang kapangyarihan ay sumaatin para po tayo ay may katagumpayan sa umaga nito. God bless po sa ating lahat.